Hindi po pala tayo maliligtas sa kautusan ni Moises kung ngayon po natin ito i-apply sa panahon natin. Gumagawa ng milagro sa pamamagitan ng may sakit, gumagaling, ang bulag, nakakikita, at ang patay, nabubuhay. Ngayon, ang Diyos namatay, sa 3 araw, nabuhay siya muli. Ang tanong ko po, hanggang ngayon po, mayroon pa milagro? Yung lang po, salamat po. Alam mo kapatid, ano ko sasagutin kita? Sa Pilipinas, maraming milagro eh. Pero hindi milagro ng Diyos. Kasi milagro ng Diyos, walang masamang milagro, walang masamang bunga. Nagmilagro si Kristo, ang ibinunga, yung patay na buhay. Yung may sakit gumaling. Ngayon, pag nagmilagro, nagkakaroon ng negosyo. Halimbawa, naku, nakita ang birhen, lumuluha. Naku, dumami abulo yan. Nagmilagro eh. Lumuha raw yung birhen. Yung pala, yung ulo nung estatwa, binutasan. Tapos, nilagyan ng asin. Tapos, sinara uli. Tapos, binutasan yung may banda ng may banda ng mata. Nung natutunaw na yung asin, lumuluha ang mahal na birhen. Milagro. Dumami pera. No? Yan ang milagro ngayon, pampadami ng pera. Ang ibig kong sabihin, kapatid, hindi batayan ng milagro para sabihin mong ang relihiyon ay galing sa Diyos. Bakit? Basahin natin ang 24:24 ng Mateo. Sapagkat may magsisilitaw na mga bulaang Kristo at mga bulaang propeta at magpapakita ng mga dakilang tanda at mga kababalaghan. Ano pat ililigaw kung maaari pati ng mga hirang. Kita mo, magpapakita ng milagro pero magliligaw lang eh. Kaya hindi batayan sa Biblia yung milagro kapatid. Huwag ka maniwala basta sa milagro. Pero talagang may milagro ngayon. Ngayon, maraming milagro si Satanas magpapakita ng mga dakilang tanda at kababalaghan. Basahon nato sa Cebuano. Basa. Sabi diyan, kay may manindog nga mga bakakong Kristo, ug mga bakakong manalagna, ug magpakita, ug dakong mga ilhanan, ug katingalahan aron sa paglimbong kung arang mahimo bisan sa mga pinili. Ayon. Kita mo, manluloko lang mga milagro ngayon, ang karamihan Pero ako, naniniwala, I believe in miracle. It's another miracle. You belong to me. Meron namang milagro ang Diyos Ang ngayon sa panahon natin, yung mga mabubuting bagay na mga kahatulan ng Diyos, mga paghahayag ng Diyos ng kawalanghiyaan, milagro ng Diyos yan. Biro mo naman nasa pwesto sila. Matataas ang pwesto nila. Biglang-bigla, nahahayag sila, nakakulong sila ngayon. Hindi ba milagro ng Diyos yun? Yan dapat mo makita, kapatid. Kaya hanggang ngayon may milagro. Pero karamihan ng milagro ngayon, hindi sa Diyos. At hindi kailangan ng ministro magmilagro para maging sa Diyos. Tinan mo isa sa pinakadakilang tao na buhay sa mundo, hindi naman nagmilagro basahin natin ang Juan 10:41. At marami ang mga nagsiparoon sa kanya at kanilang sinabi, katotohanang si Juan ay hindi gumawa ng tanda. Ngunit lahat ng bagay na sinalita ni Juan tungkol sa taong ito ay totoo. Si Juan Bautista, napakabuting tao. Napakadakilang mangangaral ng Diyos, pero hindi nagmilagro si Juan Sabi ng ulat ni Juan, marami ang nagsiparoon sa kanya at kanilang sinabi, katotohanang si Juan ay hindi gumawa ng tanda, ngunit lahat ng bagay na sinalita niya tungkol kay Kristo ay totoo. Ibig sabihin, si Juan Bautista hindi nagmilagro. Sabihin mo ba, hindi sa Diyos yun dahil walang milagro? Sa Diyos siya, walang duda. Pero hindi nagmilagro si Juan Bautista, kapatid na William. Yung pa palang isang tanong niya, kapatid, ang sabi doon sa isang tanong ni kapatid na William, ano raw ba ang aral at utos na dapat sundin
sa Biblia para maligtas. Alam mo kapatid, maraming utos sa Biblia. Pag ang sinunod mo, utos ni Moises, hindi ka maliligtas. Kasi hindi naman para sa panahon natin yun 13:39 ng gawa. Basahin natin, kapatid na Daniel. At sa pamamagitan niya, ang bawat nananampalataya ay inaaring ganap sa lahat ng mga bagay, na sa mga ito'y hindi kayo aariing ganap sa pamamagitan ng kautusan ni Moises. Sa panahong Kristiyano, hindi tayo aariing ganap o hindi tayo maliligtas kung ang susundin natin ay ang kautusan ni Moises, gaya ng ginagawa ng mga Sabadista, nagsasaksak kay Moises. Hindi naniniwala sa mga apostol yung mga Sabadista. Saksak pa rin ang saksak kay Moises. Balik pa rin ang balik, 10 utos, 10 utos, 10 utos. Mali! Hindi naman 10 ang utos ngayon. Huwag naman kayo magagalit. Diretsahan lang ako talaga 10 utos, 10 utos. Ba't kayo nagbabautismo? Tinanong ko yung pastor na Sabadista, utos baka ako ng Diyos ang bautismo? Sagot niya, oo raw. Ba't 10 ka ng 10? Wala namang bautismo 10 sinutupad mo yung bautismo, hindi ka dapat daldal ng daldal 10 utos, 10 utos. Hindi ka pala marunong magbilang Wala na yon. Hindi na 10 utos. Binago na ni Kristo ang batas. Basa. 7:12 ng Ebreo. Sapagkat nang palitan ang pagkasaserdote ay kinailangang palitan naman ang kautusan. Maliwanag, Nang palitan ang pagkasaserdote, kinailangang palitan ang kautusan. Nagpalit na mula sa kautusan ni Moises hanggang sa kautusan ni Kristo ngayon. Iba na utos, hindi na yung kautusan ni Moises. Basahin natin ang 6:2 ng Galacia. Magtulong-tulong kayo sa pagdadala ng pasanin ng isa't isa at sa gayon ninyo matutupad ang kautusan ni Kristo. Ayan, sa panahong Kristiyano, kapatid, ang kautusan ngayon, kautusan ni Kristo. Ang isa sa kautusan ni Kristo, alam mo kung iibigin mo ang kaaway mo. Papakainin mo. Huwag mong papatayin. Huwag kang papari sa ibang iglesia. Naintindihan mo ako, kapatid na William? Opo, naintindihan ko po. Salamat po. Salamat po. Pagpalain ka ng Panginoon dahil naintindihan mo ako, kapatid. Maraming salamat po. Hindi po pala tayo maliligtas sa kautusan ni Moises kung ngayon po natin ito i-apply sa panahon natin. Marami palang milagro ngayon na ginagawa ang mga bulaang pastor para kalakalin o gawing negosyo ang salita ng Diyos. Kaya mag-iingat po tayo, suriin po nating mabuti yung aral